So hello guys, kung bago ka pa lang, like, subscribe, comment, share at ilalagay natin to sa playlist. Pag-usapan natin bagong video ngayon tungkol about sa may TV tayo at background sa sala. Tungkol about sa paano matupad yung pangarap, how to make your dreams, prayer at saka desire sa life matutupad. Yung promise ko yung nakaraan sa mga brethren, kahit mga subscribe, kahit sino, na matutupad natin yung pangarap natin in a simple, nice, and natural way. Okay? Hindi yung biglaan. So, pwede naman ito ma-apply o ma-apply sa kahit sinong edad, estudyante, trabahante, or may asawa, or single, depende. Pwede ito ma-apply sa kahit anong oras or time. 2023 to 2090. Ngayon ay September 21, 2023. Ngayon ay coming feast ngayon sa Tabernacle. Okay, so mga ilang araw, next month, first week wala tayo. So, may obligation sa simbahan. At ilalagay natin to sa playlist yung video natin about sa bagong video. Okay? Dito tayo sa bahay ngayon. So, ang pag-usapan natin ngayon, yung itong cable at saka yung music natin ngayon para mag-update yung cable. So, paano natin ma-upgrade, ma-atupad yung pangarap natin? May mga simple steps tayo na crash course na mamadalian. At may mga konti tayong explanation, pero mahaba din to na video. Okay, so paano natin matupad yung pangarap at gusto natin? Number 1 is hanapin natin yung bagay na gusto natin. Yun talaga ang pinaka-importante. Itong sinasabi ko ngayon is based through experience sa buhay ko. So mula nung kabataan ko hanggang ngayon, maganda talaga na may clear ka na vision. Ano talagang gusto mo sa buhay? Maging mayaman, mahabang buhay, walang sakit, maraming pera, magkaasawa. Yun naman talagang pangarap ng lahat. Pero meron talaga isang goal na gusto mo talaga. Okay, na binanais mo talaga. Huwag pa bago-bago ng gusto. One task at a time. Kung may gusto ka tungkol sa painting lang talaga. May ibang taong focus lang sa gusto nila. Sample, may driving, may business, negosyo, or career nila, o pag-iipon. Depende. So, hanapin mo yung mga bagay or topic na gusto mo sa buhay. Pangalawa is yung iba gusto mo, may pag-iipunan, saving money. Importante talaga yan kasi para meron kang fuel kasi sa gusto mo yan. Siyempre, magsisimula mo yan sa pag-iipon, pagbabudget, pagdisiplina, at ganun. So, may topic tayo iba dyan sa playlist about sa money talks and money. About sa Filipino style. Pangatlo naman ay based through experience, use skills. Ano ba yung skills? Skill yung mga bagay na natutunan mo. Na kahit maraming skills na kasi ang nalalaman lang ng karamihan, school lang, di ba, graduate. Pero yung graduate, composition of many skills. Marami yan. Pagkikisama, kurso mo, yung nalalaman mo, yung abilidad, yung mga bagay na alam mo, swimming, repair sa bahay, paglilinis, pagbabantay ng mga bata, yun ang mga skills. Marami pa. Yun ang mga skills na kahit anong skills na mo kailangan. So, importante po talaga yan na mag-build mo ng skills, yung sa computer skills, sa survival skills, basta marami kang skills. Yun ang pinaka-importante. Pang-apat, di ba, yung una, yung about sa nalimutan ko naman. About sa gusto mo sa buhay. Pangalawa, yung savings. Importante talaga yan na may ipon ka. Kahit kunti-kunti. Kung magbibili ka ng ganito, mayroon ka rin. Pangatlo is yung skills. Importante yan. Kung ano bang skills na gusto mo talaga, yung hobby or desire mo. Baka pagluluto or yung talagang kahiligan mo, yung hobby or skills. Yun sa akin ay hobby, ang hobby or skills ko o yung activity ko is yung mga numbers saka pag-share ng idea ng mga tao. Tulad ng mga video na ito sa YouTube. Magbibigay ng idea, 'di ba? Na makatulong sa kapwa-tao na mabutin yung gusto mo sa ibang paraan. Yung number ko rin at saka yung mga lotto formula or pag-ipon, mahirap talaga yan. At lalo na yung so yun ang importante na skills.
Pang-apat is yung hindi magkasakit. Talaga, importante talaga na health is wealth. Prevention is better than a cure. Meron tayo sa playlist din dyan. Marami naman tayong topic dito. Importante po mga kapatiran or brethren or mga viewers, subscribers na importante talaga na hindi tayo nagkasakit kasi mawawala lang lahat yung pag naghirapan mo, gusto mo, skills mo, pera mo. Kung hindi natin alagaan yung health natin, yung kalusugan, magkasakit ka, ubos-ubos lang talaga yung pera mo. Importante talaga na alagaan yung kalusugan, umiwas sa bisyo, kumain ng tamang pagkain, prutas, gulay sa tamang paraan. Huwag umiwas sa mga alak, sigarilyo at drugs, mga bisyo. Kasi magkasakit ka talaga, kawawa ka at maubos yung pera mo. At tante na alam mo yun, mag-study din tayo sa skills, hindi lang yung kilig-kiligan, relationship lang iniisip ng tao para makasurvive tayo ngayon. Okay? Lalo na kasi ngayon ganito na mahirap na ang buhay ngayon. Siyempre, kailangan natin na magtitipid pero hindi mo natin tipirin yung sarili natin para kung titipirin yung sarili natin, mas malala yung sakit. Mga high blood, diabetes, cancer, sa diet talaga yan mostly. At pagdisiplina, limit sa cellphone, at lalo na sa environment natin ngayon. Kailangan talaga natin na matalino talaga tayo sa kinakain at iniinom. Soft drinks, kape, sobrang kape, alak, mga drugs, iwas talaga yan. Maubos na yung pera mo at makasakit ka lang. So, at pang-5, sige, huwag mag-asawa ng maaga. Yon. Kasi yung mga bata, mga youth, mga cute, mga 20, 30s, or 10 years old na nanood ngayon, or anong edad mo ngayon, tanong-tanong talaga na paghandaan din ang pag-asawa. Meron tayong mga libro dito, PhD is not enough, yung sa trabaho, at saka ito, yung The Secret is Out. Yung mataba siya, naging papayat ito sa mga kinakain. Mid-fast to. The Secret is Out. Mid-fast program. Paano yung mataba na maging slim. At saka yung pagdisiplina ng bata. Yan. Saka yung pagbubuntis, The Natural Pregnancy Book. Yan. Mura lang to eh. So, importante po talaga na may mga book tayo na magagamit sa buhay. Importante po talaga na magplano, hindi yung kasawa na kilig-kilig lang, ganun. Kasi, sabi mo, magkilig lang muna ako, relationship, para pag may trabaho ko, motivated ako. Hindi ko naman ginajudge lahat, pero good luck sa nagpapasok na may relationship na at asawa. Sana matuwa na kayo sa pinili nyo at sana magtutulungan kayo. Pero kung single ka naman ngayon, kung anong status sa buhay mo, talagang wag mo na mag-asawa ng maaga, mag-ipon talaga, magastos talaga yan. It's super expensive din, hindi din madali yan. Pagbabantay ng bata. Mayroon tayong love talks and story dyan sa playlist. Mayroon tayo dyan. Ang gusto lang natin is maganda yung buhay natin, di ba? Hindi yung marami tayong nakikitang naghihirap, walang-wala, sabi mo na ni tatay, ay wala nang gatas si nanak ko, wala, nagsasakit, wala akong trabaho. Kailangan natin na iwasan yun. At huwag mo ipapalit yung buhay mo sa sandaling kaligayahan. Kasi sex talaga, sarili mo na lang yan. Kasi para feeling good lang, mood yan. Pero kung feeling good ka lang, diba, papalitan mo sa problema mo, mauubos lang talaga ang pera mo at hindi ka makasimula sa gusto mo. Siyempre sa pangarap mo. There's time for everything. Oo. Kung importante din na i-build mo muna yung pag-ipon at skill mo. Diba? Alamin mo yung bagay na gusto mo. Huwag mo unahin yung mga bagay na sexuality lang at dibog lang gusto mo. Diba? Bastos lang iniisip ng mga bata. Alam natin yan. Pero may hindi talaga solusyon yan sa buhay. Kasi kung nag-asawa ka na, nag-anak, wala kang skill, yun pa ang kakasimula mo. Wala kang ipon at na-scam ka rin sa mga investments. Iba, ang investment talaga yung mga ProLife UK o sa bangko, depende, GCash, depende sa'yo. Basta wag mo iubos lahat ng pera mo. Kung may 10,000 ka, 3K lang, o 3K, 1,000 lang. Wag mo iubos lahat ng pera mo, 100K, o 3M, o 100M ang pera mo. Wag mo iubos lahat. Magtira ka talaga sa sarili mo. Wag mo iubos lahat. Magtira ka rin sa sarili. Okay? Na, tante na, hindi ka mag-asawa ng maaga.
Talagang disgrasya yan. Di talaga biro yan. Di ba? May libro ako dyan. Share ko sa FB. Ang mag-asawa di biro. Dapat mag-research ka, mag-imbestiga. Huwag yung basta daloy nang nabuksan ng damdamin. Kasi lalo naman din sa TV, sa media, yan. Di ba? Mga palabas, mga... Excuse me po. Excuse me. Nagbabalita lang tayo. Yun talaga, di ba? Might Enriquez. Yun, di ba? Yung mga teleserye, mga palabas na yan, dyan, sa cable, yan. Yung mga network dyan na mga paborito mo. Pantasya lang, hindi yan talaga totoo. Ano lang yan, mga katang-isip lang yan, mga imagination lang yan, di ba? Pero yung balita, totoo talaga yung nangyayari. So, yun dapat ang wag mag-asawa ng maaga. Kung ako sa'yo, kung nag-asawa ka na, mag-ipon ka, wag magastos, magsipag, alagaan mo yung pamilya at anak mo kung may asawa ka na, di ba? At wag mo ihiwalayan, magpakasal, di ba? Mahalin ang asawa nyo at respetuhin. Kung hindi ka naman may asawa ngayon, siyempre maghanda ka ng pang-anim, negosyo, hanap buhay. So may gusto ka na, anong gusto sa buhay mo, mastery talagang kailangan. Isang skill na master mo. Sapo magaling ka sa tawag ito, yung mga mekaniko, tulad ng pinsan ko. Siyempre, hindi ka lang buong buhay na bubuhay sa pagtatrabaho. Kailangan mo rin mag-ipon. So, paano mo matutupad ang gusto mo na business? Kung puro ka lang bisyo, puro babae doon. Alak sigarilyo, di ba? Kahit may abilidad ka, may skill ka, hanggang doon lang yung pera mo, di ba? O magaling ka ba magwali, o mag-business, o pagkain, o magtitinda. Huwag mo ikahiya yung sarili mo. Importante na hindi ka nagbebenta ng illegal, di ba? Hindi nagpo-prostitute, di ba? Importante dito na nag-iipon ka na ang dahan-dahan, piso, 5, 10, 100, 50, 20, barya or papel. Tanti dito na hindi ko masasabi to personally sa kada isa sa tao, nilalagay ko na lang to sa YouTube. Diba? So bagong background naman tayo para hindi naman maumay. At is bagong damit, bagong activities, bagong gupit. Okay? So, yan ang pinaka-importante na talaga na talagang mag-prepare, maghanda ng hanap buhay. Kasi, diyan ang tawag nga hanap buhay, hanapin mo yung buhay, may gagawin ka na something para may pangbili ka sa pagkain mo, pambayad sa tubig, kuryente, pang-utang mo, etc. At kahit ano-ano pa. Siyempre, kung may pamilya ka at mag-asawa, hindi ka nag-ipon, then estudyante ka, mahirap na maghanap ng trabaho ngayon, lalo na sa pagjojowa. Naku, madali lang maghanap ngayon. Pero yung survival ang hinahanap natin. Pang-pito is yung mga tamang ugali, attitude. Mga tamang ugali at attitude. Importante talaga yan. Nakakatulong yan para maggawa ka ng respeto. What if masama yung ugali niya? What yun ito, milatrato ko. Umiwas lang at saka magrespeto pa rin. Kung gano'n, kung hindi na talaga mapigilan, magsumbong. Pero hindi tayo sadya na manakit ng ibang tao dahil masama siya. Usapin lang natin at umiwas, dumistansya lang. Or tawag ng pulis kung ano. Pero lagi lang tayong mabait para matupad yung pangarap. Kasi kung paano ba yung magaling ka? Ganito, sa lahat, mayroon ka. Pero kung masama ang ugali natin, hindi tayo marunong makisama sa ibang tao, mababaliwala lang lahat natin. At alagaan din yung health natin. Yun lang, na yung mga sinasabi ko na review, yung about sa anong gusto mo, pag-ipon ng pera, mga skill, pag mag-asawa ng maaga, umiwas sa mga bisyo. At importante po talaga yan kasi hindi natin gagawin yung mga i-take note nyo po, yung mga sinasabi ko. Napaka-importante talaga yan para maabot yung pangarap nyo. At lalo na yung pang-8, huwag ka mong limutan yung pag-aaral nyo. Yung pag-aaral nyo, naka-reflect din yan sa pagtatrabaho nyo. Bukas kung masipag ka ba, or marunong ka bang mag-adapt sa situation. Hindi naman memorize yung school. About naman talaga yan sa habit. Kung anong nasasanayan mo. 'Di ba? Pero i-take note, yung pag-graduate, pag-aaral mo at pag-school work mo ay pakakain ka lang. Yun lang talaga ang reality. At yung mga sinasabi ko, wag muna magbisyo,
Huwag mo na, instead ng bisyo, iipon mo na lang yung bisyo mo. O mag-alagaan yung health mo. Marami pag-aaralan ang buhay. Hindi yung puro kilig-kilig lang, puro doon lang. Kasi kung hindi mo to gagawin itong sinasabi ko, magsushortcut ka talaga sa mga illegal drugs, magbabae, o yan ang mga gusto mo. Siyempre, mahirapan talaga ka sa buhay mo at magkakatanda ka na magkasakit, iiwanan ka at wala kang kasama. Gusto ba natin ganun? Wala tayong lalapit na simbahan kasi mapupunta ka talaga sa mga samang gawain. Wala talagang nagsasucceed. Wala talagang gumagandang buhay sa gumagawa ng kasamaan at kalukuhan. Lagi tayo dapat mabait at gumagawa ng tama. Kasi kung gumagawa tayo ng tama, maraming taong makagusto sa atin. Pero umiiwas din tayo kasi baka may pagsamantalahan tayo. Pero at least, you are wise in this life but be careful. So, ito muna yung part 1 natin sa ating how to make your dreams and prayer and desire in life come true. So, medyo patuloy tayo muna. So, like, subscribe, comment, share. Have a peace. Thank you po. Love you all.